here. I'm here. Gabi. Gabi na. So, ano na, time check. It's 11:19 o'clock p.m. So, ayan, naka-long sleeve na tayo ngayon. Nagana tayo. Malamig na. 19 degree ngayon. Today. Nag-start today. Ngayong umaga. Pero yung gabi, mas malamig kasi ngayon umuulan pa. So, ayan. Mag-vlog lang tayo. Sandali. So, wala mag-vlog. Tapos yung kamay ko, ayan. Kita niyo. Naglalabasan yung mga dry skin na naman. Tapos may binigay sa akin dati si Popo na. Regalo niya ata sa akin. Basta regalo to. Maganda to eh. Glysomed. Nabibili to sa mga parang Mercury dito. Mannings, Watson. Meron yan eh. Nagkaano talaga siya. Mamalak. Dry. Tigas. Kahit gusto kahit maglagay ako na maglagay nito pag nagbabasa naman ako, diba? Sayang lang din yung lotion. Eh, yung binigay sa akin ng amo ko na yun yung pinanglalagay ko. Nandun ako sa loob ng bahay, meron ako dun sa kusina. Pag dry na dry, naglalagay ako. Mas maganda to kasi talagang nakakaano siya. May malambot yung niya. Kailangan mo na siya ganun kasi kaano siya. Guys, kailangan maanohin yung mga dry skin. Yan. Tapos, natutulog na ako pero magbabasa muna tayo. Basa muna tayo ng Bible. So, ayun yung routine ko bago ako patulog. Ayun, pinag-pray ko. Hanggang magawa ko siya every night. Kagabi hindi. Nakatulog ako as in. Pagod na pagod talaga ako. Nagising na lang ako. Anong oras na? Alanganin, yun? 12 na. Tulog ko na lang. Kasi mag-ano tayo. Magbasa tayo ng Bible for a while. So, dyan lang kayo. So, yung ginagawa ko before I sleep, plan to, nakaano na to last year. Alam mo yung plan. Nagagawa ko naman siya minsan, pero minsan talaga hindi. So, asking the Lord to talaga bigyan niya ako ng, alam mo yun, hindi ako ng kaaway. At least for a few minutes is makapagbasa ako. Pero meron akong Bible apps. Ayan, meron ako ditong notes din. Notes ako. Kasi may devotion kami everyday. Kasi send sa group namin. So, ayan, praise God, nakakaano naman ako. Nagdo-notes na ako yung last few weeks. Hindi ako nagdo-notes. So, ngayon, talagang inano ako ni Lord. Ino-convict niya ako na nagsulat ako. Para talaga malaman ko, Tapos mabalikan ko, mabasa ko, ganyan. So, ayan. Ganda. So, ayan ang gagawin natin today. So, dyan na kayo. So, malamig. So, matulog na tayo. And see you guys tomorrow. Thank you for watching. Diba? Ang lakas ko.
Punta tayo sa kwarto. Hello guys! Another day of the vlog! So, it's morning. So, dugtuan ko lang to. Next day to sa vlog ko kagabi. Ano ko lang siya. Sasama ko siya. So, today is Tuesday and today it's very cold. It's 19 degree actually today. Ano ba? This morning. But di ko na alam ngayon. Pero malamig siya kasi it's raining. Kita niya. It is raining. Lang. Yan. So, kagabi, grabe. Yung, di ba yung nag-devotion ako, bago ako matulog, mga 12:30 yata, natulog ako kasi napasarap yung devotion ko. Tapos, nag-vlog pa ako. Tapos, yun. Tapos, nagising ako ng mga launa past 1. Grabe, ang lamig. Dito sa kwarto kasi siya, oh. Yung kwarto ko kasi, ang gulo-gulo, di ba? Gulo-gulo. Siya, parang yero. Yero siya. Ayan. So, when it's cold, talagang grabe yung lamig niya. Pag mainit naman, sobrang init talaga niya. So, kagabi, grabe, sobrang lamig. And, tingnan mo, nilabas ko na yung mga jacket ko. Pang winter ko, nilabas ko na yan. And then, yung quilt ko na pang winter, nilabas ko na. Kasi, ito lang ginagamit. Kagabi, ito lang manipis. Pang summer. So, nilabas ko yung quilt ko, nakadoble yan. Kasi, grabe, ang lamig. Tapos, and binuksan ko yung heater. Buti na lang gumana siya. Ang ingay lang niya, pero praise God pa rin kasi it still work. Kasi grabe ang lamig talaga kagabi. Para sa akin, malamig. Para sa akin, sobrang lamig niya. So, today, it's still a gloomy day na ulan, tapos malamig. Alam mo yun, tapos namalengke kami kanina umaga. Talaga naka-full pack jacket. Kaya nandun sa loob yung jacket. Nandun sa bahay ng amo ko. Naka-full pack talaga yung jacket ko. As in, makapal talaga siya. Hindi ito pang bahay ko lang. Pero pag mas lumamig pa, ito yung sinusuot ko pang bahay. Pang work. Yan, ito pang bahay. Ito na. Ayun yung jacket ko. Tapos ito, jacket ko ito pag yan, pwede ko rin itong jacket. Medyo manipis, binigay lang din sa akin ng lola. So, ayan. Tapos meron pa ako dito isang jacket. Ito, binili ko talaga to. Ito talaga pang malakasan yan. Panglabas ko to. Pag as in, malamig talaga. Paglabas. So, ayan. Ayan yung mga natin. So, and then, buti na lang sa atin may may mga siya, mga long sleeve na pwede kong pangbahay or paglalabas kami. Yan. Ayan yung mga damit na binigay niya sa akin. Ito pang summer to. Pero pwede ko na siya suotin. So, ayan. Pang siya, pang winter talaga. Magagamit ko siya. Mga mga long sleeve. Is pants. Yan, I need pants. Iniwan sa akin natin may Kasi diba nga dapat supposed to be, siya. Ending, hindi na siya tutuloy sa amin pero tinuloy. So, ayan. Nagbawas siya ng mga gamit din. Kasi yan. Pantalon. I need this. Medyo malaki siya pero it's okay. So, ayan. Meron pa tayo dito. Ito, pwede ko ito pang lumabas ako. Diba? Yung mga dahil winter na coming. It's winter time na talaga. November na nga yun eh. So, ayan. May mga pa tayo dito. Pwede natin pang pang doble. Ito manipis to masyado. Pero, pwede mo siya pang doble lang. Ang bahay. Pwede na siya ang bahay. Ito. Binigay yata to sa akin ng matanda. Ni Lori. Ni mama. Ito pwede to pang bahay. Ang doble. Ayan. And then, ito. Binigay sa akin din to matanda, I think. Yung iba binigay ni ate. Iba binigay ni mama. Yung iba pinamigay ko na kasi
kubet. Ayan. Ayan, pwede ko siya panglabas actually. Let's see. Ayoko na ito eh. Pwede ko siya pang summer, tas ito, tatahiin ko siya. Pang ano, ay ito mas gusto ko ito eh. Ayoko na itong long sleeve. Pero, let's see. So, ayun ang ating ganap. Boring na ako dun sa loob ng bahay ng ano ko. Kasi, magpa-plancha lang naman ako. Magpa-plancha na lang ako. Kasi namalengke nga kami today. And, yan, malamig. Tapos naka-jacket ako, pumunta akong palengke. Tapos nakita ko na yung mga tao doon, ang ninipis na mga damit. Alam mo yun, iba naka-t-shirt lang. Tapos yung iba, alam mo yun, yung isang jacket pa ako na manipis. Basta manipis yung jacket nila. Sabi ko, tapos ako ang kapal-kapal ng jacket ko. Buti na lang yung jacket na yun, magaan sa katawan. Hindi siya, ano yan, hindi mabigat dalhin, suotin. So, ayun. Tapos yung sa palengke, sabi na ako nung, tindera. Isang cheche doon. Pangyaw natin. Pangyaw is friend. So, ayan. Sabi niya, untong, kasi malamig daw. Sabi ko, yes. Sabi ko, malamig daw. Samantalang siya, nakaano lang siya. Parang alam mo yung manipis na jacket. Parang mga ganito lang. Nasa akong kapal-kapal ang jacket. Ang lamig kasi doon, banda. Sa pinakamalengke namin noon. Parang pag mga building kasi ang mga kasama mo. Pag nasa kunyari sa town, ayan, ano siya, nagpapatay yung screen. Medyo mahangin. So, tas malamig na ulan, tapos mahangin. Talagang migas talaga ako. Ako ayun na nga suot kong jacket, nilalamig pa ako eh. Diba? What if kung ganito lang yung suot ko? So, makikikain tayo tuloy. Ayan. Hindi ako tali lang ako ng buhok kasi hindi ako naligo. Ang kapbat lang kami. 2 days na ako hindi nagbabasa ng buhok ko. Pero mabango pa naman siya. It still smell good, my hair. Mabango naman siya. So, kain tayo ng wafer. Snack muna tayo. Ang planchahin ko, ilang damit lang naman yun. Please lang siya. Anong oras na? Magpauwi na yung mga ko. 3:00 kasi labasan nila. So, mga 4 dito na yun sila. Ang amo kong lalaki dyan. Deadman lang naman yung pag ang pakialam nun. Doon lang sa kwarto. Grabe talaga kagabi. Grabe. Hindi, alam mo yun, nagigising ako kaya. Kasi una, sobrang lamig. Kasi yung uminit naman ng heater, ang init na. Ang loka. Gusto na. Ang hapit na maubos. Kinakain eh. Ay, nako. Ano oras na? 3:00 na. Gabi na naman. So, lang. Sinashare ko lang yung life ko. Alam mo yung gusto ko i-record yung mga anak-anak ko sa buhay ko while I'm still here in Hong Kong. Alam mo yung mga na-experience ko. Pwede ko i-share sa inyo. So, ayun. Kaya, gusto ko nag-vlog. It's for my documentation. Alam nyo, even before yung sa wala nga lang ako magandang phone before. I mean, meron ako. Pero hindi pa ako mahilig mag-post kasi nun, ng video, ganyan. Pero, I wish, kung buhay pa yung tatay ko,
I wish before nakakapag-video-video ako, I wish na gano'n. Alam mo 'yun, na para magkakaroon tayo ng remembrance. Makaka-look back ka kasi sa mga picture, alam mo 'yun. Ta's may napanood pa ako na ano sa vlogger sa YouTube, yung caregiver siya, Pilipino siya, ta's caregiver siya ng lola niya. Ta's 'yun, na parang since bata pa daw siya talaga, yung family niya siyempre Pilipino din, nag-video-video na sila noon. Tapos ngayon they can look back, alam mo 'yun, yung bata pa siya hanggang ngayon, they can look back yung mga nangyari noon, and then parang nag-ano na lumaki na siya, and then nag-iba na yung mga style, alam mo yung lifestyle, as a young to adult, yun. Parang ako, ayun yung isa sa mga reason why din ako nagba-vlog, is to document then my life. It's not just for views or whatever. Siyempre nandun na rin yun, but more of is the reason I'm vlogging is to share din yung experience ko sa iba while working here dito sa Hong Kong, and for me then to document my life. So kung makikita nyo sa vlog ko, una talaga yung mga pinagagawa kong ano-ano lang noon before nag-start ako dito sa YouTube, and then yung nag-share na ako about work dito, yung anong agency ko, ganyan, how happen or paano ako nakapag-apply dito, ganyan. So yun. And isa rin sa mga core ko then kung bakit din ako nagba-vlog noon, the middle. And then, para at least kung may mga magkaroon na idea, other, ladies na who wants to work here dito sa Hong Kong, kung ano mga possible step or any agency na they can apply, na legit, hindi sila scam or whatever. Yun, o hindi sila mapapagastos na malaki, ganyan. So, yun lang. And then, sure, anuhin ko yan, magkakaroon ako ng plan, another vlog about working here dito sa Hong Kong. Just right now is, busy lang ako, marami akong ginagawa. Busy kami sa church kasi, the ministry namin. Busy kami, and then, there's a lot of things happening. Christmas, ganyan, tapos sa ministry. So, medyo hindi ko alam kung paano ako makakapag-vlog ng maayos. So, pag mga ganito lang, mga snippet lang, yung mga time na ganito, wala yung amo kong babae, wala yung mga alaga ko. So, ayan yung time na nakakapag-vlog ako. Share ko lang. And I hope na meron kayo natutunan sa akin. I hope na sana nakaka-inspire ako ng iba. Dito talaga pag nagtrabaho ka dito, you really need to be committed and dedicated din sa work mo kahit as a kunyang or as a domestic helper, because it's not easy. Itong job na to, hindi siya easy job, and it takes a lot of boldness talaga to gusto mong trabaho dito, mag-try. And pag galing ka na sa Middle East, dito iba yung experience dito. Iba yung buhay dito. Some ladies, they say na mas okay dito. May mga ladies naman na mas gusto nila bumalik sa Middle East, ganyan, alam. Kasi di sila yung parang yung try nila, hindi okay. So, yun lang, never give up and pray for it talaga. Ayun yung unang-una kong lagi sinasuggest. You have to pray for it. You need to ask God for this process. If He will let you go here dito sa Hong Kong, you need to continue to pray with Him. Guide ka niya pag nandito ka na. Kasi, di ba, may mga ladies na pinag-pray nila, answer prayer, and then they're here, nahihirapan sila sa amo nila, and they will give up. So, ayun ang encouragement ko and praying for you guys na planning to go here na you need to pray for God, sa Panginoon ng guidance to talagang, alam mo yun, makapagtrabaho kayo dito, and siya yung bibigay sa inyo ng kalakasan, ng wisdom to overcome kahit ano pa, yung
dadaanan mo while you're working here dito sa Hong Kong. So, yun lang. Yan ang gusto kong i-share. And I hope to see you guys soon. And peace.